Isang sako ng Gallimax ay 1,935. 1,900 naman ang 50 kilos ng Integra 4,000. Dito ko yung nabili sa Doc J Aggregate Trading. Kung wala sa Pacifica, dito sa Doc J. Kung saan tayo nakakatipid, dapat doon tayo. Dumating na pala ang order ko ng mga Black Ostolorps, Rhode Island Reds, at merong Hubbard. Dahil sa dami ng mga bumibili sa atin, kumukunti na lang po talaga yung mga manok natin. Yung mga sisiw natin palagi pong sold out, kaya ito umorder tayo ng mga materyales para gawing breeders. Binubuksan na ni Papang yung mga feeds na mga binibili natin. So meron tayong Gallimax 21 at merong Integra 4,000. Both feeds ay designed para sa mga breeders natin. Para yung mga shells ng mga itlog ay makapal at mataas ang hatching rate. Kung ihalin tulad mo sila, medyo goldish itong Pilmico kumpara dito sa Integra 4,000. Pero mas maganda yung granules ng Integra 4,000. Marami nagdidebate sa feeds na ito, kaya para wala lang debate, ikukumbine na natin sa isang patukaan. Sa ngayon, gumagawa na si Papa ng sarili nating feeds. Pagkatapos lagyan ng ating secret recipe, which is yung King's Vita Plus natin, hinahalo na po ni Papang yung ating mga feeds. Wala pa po kaming mixer dahil konti lang naman yung mga tinitimpla naming feeds na pinapakain sa mga manok natin. Dry feeding po tayo dahil ito ang nakasanayan ng ating mga alagang manok. Ito yung unang beses na kakain yung ating bagong bili ng mga manok ng ganitong feeds. Tignan natin kung kakain sila. Kung napapansin nyo, yung binili natin is Black Ostolorp at saka Rhode Island Red. Sa ngayon kasi, sila talaga yung sikat dahil nga magaganda yung mga breeds na yon. So, yung Rhode Island Red is native from America, US. Tapos yung Australia naman is native from, yung Black Ostolorp is native from Australia. Yan. So, yun, no? Tapos, kung mapapansin nyo, meron kasing tatlong breeds na talagang pure breeds, which is the best for free-range chicken. Yung isa is BPR, which may BPRs din tayo dito, Barred Plymouth Rock. Tapos meron tayong Rhode Island Red, and meron din tayong Black Ostolorp. So bakit nga ba tatlo lang yung pinaka-the best? Sila kasi yung mura, no? Which is yung layunin ng ating manukan is affordable, and maganda yung performance nila. No? Pero hindi sila yung pinakamaganda na heritage chickens sa performance. Yung Black Ostolorp, mas maganda yung performance niya, kaso nga lang may kamahalan. So hindi siya sa natin na goal na affordable and consumable, no? Kasi nga yung presyo niyan is 3,000 to 5,000 pesos kapag breeders na. Yung naman, yung Rhode Island Red Black Ostolorp, 1,500 yung standard price, pero may pwede pa naman babaan yung presyo. Yung iba naman sobrang mahal kasi nga vintage or pang show type siya, no? Nakadepende. So itong mga manok natin dito is for meat production. Hindi pa rin pwedeng mawala yung heritage chickens dahil ginagamit natin ito for upgrading natin dito sa mga native natin. So dito sa mga native natin, kailangan nating ipares sa kanila, no, is mga heritage, which is pure. Dahil yung gusto ko mapalabas nila is F1 or first generation ng upgraded native chicken. Bakit nga ba ako bumili ng iba pang breeds like Shamo, merong Black Jersey Giant, merong Hubbard. So, meron din akong mga Decal Browns, no, which is hindi siya pure dahil nga hybrids yung Decal Browns. So, dito naman tayo sa Jersey Giant. Jersey Giant, gusto ko kasing i-upgrade siya, which is gusto ko gawing affordable, no? Kahit nga ako lang yung matamaan ng presyo talaga, at least kayo, makakasave kayo kapag dito kayo bumili sa atin. Yan. Tapos, yung Hubbard naman, no? Sobrang malalaki kasi yung Hubbard, sobrang bilog ng katawan, no? At makita nyo naman sa Hubbards natin dito, at doon sa package na binili ko, meron din isang Hubbard doon, which is batang-bata pa, at saka sobrang laki. Kasi nga, yung Hubbard po kasi gusto kong ipares sa Rhode Island Reds natin or sa ibang breeds. Dahil gusto ko malakas mangitlog and mabilis pong ma-harvest. Dahil nga sobrang bilis lumaki and solid na solid yung katawan. Decal Brown naman, meron din akong Sussex dito. Yung Decal Brown natin, isa sa pinakamalakas mangitlog, no? Sa lahat ng manok dito sa Pilipinas, no, na free range chicken, ang panalo is ang hybrid, no?
At saka meron tayong mga F1 dito, first generation, second generation, na Decal Brown. Ang Decal Brown po ay anak ng White Leghorn tsaka Rhode Island Red. No, kaya hybrid sila. May Sussex naman tayo, yung Sussex may kamahalan yan. Pero sabi nga nila, ang mga expert dito sa pag-aalaga ng manok, at business experience ko, wala talagang pure na or super legit na light Sussex na andito sa Pilipinas, no? Pero maganda din naman yung light Sussex, no? Yung breast nila solid na solid. Yung target natin bago matapos yung taon na to is meron tayong mga eco-cross na breeds, and mag-ano din po tayo, mag-separate or mag-segregate ng mga breeds na pures, no? Kasi meron talaga naghahanap ng pure, and meron din po naghahanap ng crossbreeds. So yun lang, yun yung mga layunin natin, no? So dito meron tayong magiging 3 na pure breeds, which is ang ating Bard, Rhode Island Red, and Black Australorp. Yung mga pinapakain natin sa mga breeders natin is merong Gallimax 21, Integra 4000, merong crack corn, merong hammered corn, at meron yung pang-grower, which is nabibili natin sa mga feed mill, no? So nakakamura tayo doon. At mura ngayon yung crack corn tsaka hammered. Yung mahal lang naman talaga is yung mga branded feeds na nabibili sa mga agri-vets, katulad ng Gallimax 21 and Integra 4000. Actually, pwede nyong mag-pure kayo ng feeds na branded. Kaso nga lang, konti lang yung may income nyo kasi nga sobrang mahal ng feeds, which is yung Gallimax 21 and Integra 4000. So, pwede ba na isa lang yung gamitin doon? Yes po, no? Pwede. So, dito kasi sa akin, yun yung the best na feeds for breeders, no? Which is talagang effective dahil sobrang ganda ng ratio ng fertility, no, sa mga itlog ng ating mga alaga, which is yung target naman natin is maparami yung mga alaga nating sisiyo or manok. Yan. So, dapat talaga maganda yung fertility, which is yung Gallimax 21 and Integra 4000. Dito kasi sa lugar namin ngayon, naubusan ako ng duck layer. So, wala akong mabilhan, kaya dun muna ako sa Gallimax 21 at saka Integra 4000. Pero, ngayon, napaplano ako na pagdating ng duck layer, 3 na branded feeds yung gagamitin ko. Dahil sobrang effective din po kasi ng duck layer, which is yung Pilmico yung gamit ko. Yung isang rason din na bakit dalawang pinaka-the best yung ginamit ko, no, Gallimax 21 tsaka Integra 4000, dahil para wala nang batihan, no. Ginamit ko na talaga yung dalawang the best na patuka dito sa mga alaga natin. Dahil sinira natin ang formula or formulation ng feeds or ratio ng feeds na galing sa agri-vet, so sinira natin, no, dahil nagdagdag tayo ng crack corn, hammered corn para makamura, and organic. No, kita nyo naman, wala talagang langaw dito. Kasi nga gumagamit tayo ng mga organic dito sa ating mga alaga. Hindi tayo 100% na organic, pero sabi ko nga 60 to 70% organic tayo. Tapos, syempre, no, para mawala yung amoy dito, gumagamit ako ng probiotics. And dahil nga sinira natin yung formulation ng branded na feeds, so gumamit tayo ng vitamins, which is yung King's Vita Plus. Bakit nga ba King's Vita Plus animal feed supplement yung ginamit ko? Dahil itong vitamins na to, no, kahit anong may vitamins, no? Kaya kung ano mo yung hinahanap mong vitamins, andito na halos lahat sa King's Vita Plus. At ginagandaan dito, yung isang pakete niyan mura lang. Tapos 100 grams na yan. Tapos imimix mo yan sa 50 kilograms na feeds. So malaking tipid. Sobrang excited namin ni Papang sa pagbili ng bagong package. Inuna namin yung breeding pen number 2 sa pagpapakain. So ngayon dito naman tayo sa ating breeding pen number 1, which is ang ating mga native chickens. Hanggang sa ngayon, naghahanap pa rin ako ng mga legit at magagandang manok na native. Kasi nga, out of supply na po tayo dito sa ating mga native chickens. Actually, merong mga restaurants na gustong mag-top sa atin para maging partners natin at supplyan natin sila every week. Marami na rin gusto mag-alaga ng sisiyo na native chicken, ipapatining nila, and kapag lumaki na, sila naman yung mabebenta sa mga restaurants. Marami kasi sumusuko dito sa pag-aalaga ng native kasi nga daw, matagal lumaki. Pero hindi nila alam, merong technique para doon. Dito naman tayo sa ating breeding pen number 3. Yung production dito is merong mga F1 first generation, hybrids po, at meron din po mga pure breeds. Napakasimple lang po talaga gawin itong pagmamanok. Wala gaanong stress, pwedeng gawing napakagandang sideline, pwedeng gawing full-time business katulad ko.
Palaging libre ang ulam at higit sa lahat, nakakatulong tayo sa iba. Dako na itong baon na Hubbard ba? Tama naman ipang.